Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay bumabati ng isang masaganang araw sa bawat isa at nawa ang bawat isa sa atin ay nasa magandang kalagayan. Doon po sa mga binaha, kami po ay nakikiramay at lalo na po doon sa mga may mga namatayan, nakikiramay po tayo. At dahil dyan, ito pong ating pag-uusapan ngayon, ito pong buhay-buhay natin bilang mga Pilipino. Tayo pong mga Pilipino ay maraming pinagdadaanan Maraming pinagdaanan, marami pang pagdadaanan. Pagka tayo po ay nakinig doon po sa mga kaibigan natin na talagang ang sentro po yung pong tuligsain ang administrasyon. Natural po yun. Sapagkat kung hindi mo naman tutuligsain at hindi mo bibigyan ng pansin, yung pong mga sa palagay nyo'y kamalian, hindi naman po nararapat. Pero, yung po ang malaking pero, baka naman nakaka-insulto na tayo na may personal na, di ba? At pati ang mga anak napapahamak na dahil sa atin pong mga panunuligsa na ang basihan natin politika. Tandaan po natin, hindi naman porke first family at yung kanilang padre de pamilya ay presidente, idadamay na natin lahat. Hindi po tama yun di ba? Ngayon, mga kababayan natin, itong bansa natin, malawak po ang pinagdaanan malawak po ang pinagdaanan nitong ating bansa sa politika. Nagsimula po tayo kay Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, masalimuot po ang naging gobyerno Sapagkat mula po doon sa pananakop ng Kastila hanggang sa dumating ang Amerikano, ito pong si Emilio Aguinaldo talagang bugbog sarado po sa pinagdaan ng revolusyon, di ba? At dahil dyan, ito pong si Emilio Aguinaldo naging maintriga pa dahil yung kanyang pagkakahalal bilang Pangulo sa pagitan po nila ni Andres Bonifacio, di ba? Nagresulta pa po ng kamatayan ng magkapatid na Andres at ni Procopio. Sa madaling salita, mga kababayan natin, yung buhay na mano ng ating politika, masalimuot na kasabihan po yan na kung ano ang pinagsimulan, karaniwan na hanggang sa katapusan. Kaya kailangan po yung sumpa ng politika dito sa ating bansa ating pong exercise. Kailangan po nating ipagdasal ang ating pong bansang Pilipinas. Sapagkat ang politika po dito sa atin talagang hindi mo malaman kung ano ang gustong mangyari. Gusto bang mapahamak o gustong maging masagana ang ating bansa? Nagsimula nga po yan kay Emilio Aguinaldo at ang sumunod dyan sa kanya, si Manuel Luis Quezon. Si Manuel Luis Quezon ay ang asawa po niya si Aurora. Doon hinango yung Aurora province. Si Aurora po ay inambush yan yung First Lady. Inambush yan. At doon nagsimula ang buwan naman ng masalimuot ng First Lady. Tandaan nyo maraming hindi nakakaalam kung sino mga First Ladies ng ating mga nagdaang Pangulo. Katulad ni Emilio Aguinaldo. Itanong nyo ho rito sa mga gumraduate na ng college ngayon na ipinanganak ng 1980s. 1980s. Hindi nga ho kilala siguro si Emilio Aguinaldo. Ang alam lang nila, eto si Emilio Aguinaldo naging presidente, pero yung masalimuot na buhay ni Aguinaldo, hindi ho nila maaabot Yan. Sumunod ho si Manuel Luis Quezon. At si Manuel Luis Quezon, yan po namatay doon sa Estados Unidos. Masalimuot din po yan sapagkat doon lamang po sa simula ng kanyang panunungkulan yung inaugural speech lang niya. Anong sabi niya? Di ba? Mabuti pa ikang mabuhay tayo
sa bansang malaimpyerno kaysa sa tayo ay mapasailalim sa kapangyarihan ng Amerikano. Oh, siyempre, makabayan po si Quezon, pero saan namatay si Quezon? Sa Amerika. Yun ang sinasabi natin. Ang mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, yung pong lakad ng ating gobyerno. Sapagkat yung lakad ng ating gobyerno, nakasalalay po yan sa tao Kayo ang bumuboto, tayo ang bumuboto. At kapag ang ibinoto nyo ay natalo, huwag kang magdaramdam ng pati buhay mo sa araw-araw, itataya mo. Yung politika isang araw lang yan kapag may nanalo, di ikaw tingnan mo, pakiramdaman mo. Baka may maitutulong ka. Yung plataforma ng tinulungan mo magamit natin. Di ba? Hindi yung magiging buong termino nung presidenteng tumalo doon sa kandidato mo tutuligsain mo na ng tutuligsain. Katulad po sa nangyayari ngayon. Ano po ba ang nangyayari ngayon? Pagka ikaw nagawi dito po sa YouTube. Kaya natin sinasabi yan, galing po tayo sa mainstream Tayo po matagal na nagpahayag. Naging broadcaster po tayo. Membro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At may mga vlogger din po na katulad niya, sina Arman Nukum. Arman Din Nukum. Yan po magaling na kolumnista yan. At political strategist din yan. Ito sina Christian Isguera. Makita mo. Marami pang si Mike Abe. Makikita nyo yung kanila pong programa. Wala pong mga wala pong mga yung tinatawag na mga laughter, di ba? Meron po tayong mga live sound Kahit ako 3 po ang live sound gadget ko. Pero inilalagay ko lamang po yan doon sa mga panahon na katawa-tawa. Ito po nangyayari sa bansa natin, hindi po katawa-tawa ito. Hindi dapat pinagtatawanan Dapat dito pinag-uusapan. Kaya nga po noong dekada 70, lumikha po ng ingay. Ito pong mga kumukontra kay Marcos. Yung senior Marcos, si Ferdinand Sr. Hanggang sa dumami po ang mga aktivista. Merong Marxist, merong Maoist, merong Leninist. Iba't ibang faksyon po yan Hindi naman po porque aktivista, iisa pong grupo. Hindi, marami pong grupo yan. At kanya-kanya po ng mga agenda yan. Bueno, ibalik natin ang usapan natin dito po sa nakikeso na po tayo. Ang sumunod pong presidente natin, itong si Laurel. Hindi ho ba? Itong si Laurel, panahon ho ng hapon Panahon ng hapon, naging presidente yan. Si Laurel. Pero, nakakapagtaka di ho ba? Si Quezon ho, nung magkasakit, pumunta sa Amerika yan At ang kanya pong vice president, yung vice president niya ang nag-take over sa kanya. Sino bang vice president niya? Si Osmeña. Di ho ba? Si Osmeña. Doon sa kay Aguinaldo naman, nung itong si Aguinaldo po ay pumunta sa Hong Kong, ang naiwan po dito dapat si General Mariano Trias. Yan po ang kanyang vice president Pero bakit hindi si Mariano Trias ang naging acting president? Sapagkat si Mariano Trias po nung panahon sumuko sa Amerikano. Isinuko niya yung gobyerno. Yung administrasyon niya, isinuko. Kaya ang naging acting president noon, nung panahon na yun, si Quezon. Pagkatapos pala ni Aguinaldo, si Quezon na. Ang acting president noon, kung hindi tayo nagkakamali, itong si Miguel Malvar Siya po ang hindi nababanggit na naging presidente. Yung Miguel Malvar na isang Batanggenyo. Yan po ang naging acting president
nung wala si Aguinaldo. Okay, malayo na po yun eh. Ngayon, ang atin pong sumunod dito, si Sergio Osmeña, pagkatapos kay Laurel. Sergio Osmeña, at si Sergio Osmeña po, at saka si Quezon, sila po ang nagtatag niyang Nacionalista Party. 1907. 1907, itinatag nila Nacionalista Party. Bakit? Sapagkat ito pong si Manuel si Manuel Rojas, tama, Manuel Rojas, at saka si si ang nagtatag pala itong si Sergio Osmeña at saka si Manuel Quezon. Ito po naniniwala sila kay Jose Rizal eh. Ang kauna-unahang nationalist po. Kung tutuusin, kung may politika na noon, ang unang nationalista si Jose Rizal eh. Ganyan. Nationalist yan. Naging bayani nga di ba? Pambansang bayani natin. Sumunod po kay Laurel si Osmeña nga. Mamaya tatalakayin natin ang mas nakakatawa, di ba? Etong Osmeña, si Rojas, Manuel Rojas. Si Rojas naman, at saka si Quirino, ang nagtatag naman ng Liberal Party noong 1946. Ayan na, buo na, nationalista at saka liberal. Ang isang nakakapag-isip tayo eh. Bakit? Hindi nila ini-introduce yung kanilang mga first lady. Sinong first lady ni Aguinaldo Aber? Kahit magtanong ka ngayon sa college graduate, hindi masasabi. Si Quezon, alam natin, si Aurora. Si Laurel. Sinong first lady? Di ba? Alam natin, yung asawa ni Doy. Nung anak. Pero yung presidente, hindi natin alam. Yung kay Osmeña, hindi rin natin alam kung sinong first lady ni Osmeña eh. First lady ni Quirino. Ni Rojas, alam nyo ba kung sino? Si Quirino. Hindi nyo rin alam eh. Ang alam natin, may anak siya, maganda, si Cory Quirino. Wala tayong pakialam kung sinong asawa niya. Pero yung mga matatanda nating na ninuno, ako lolo na rin eh. Lolo na rin ako. Kaya nga retired na po tayo sa broadcast. Kaya lamang dito talagang nainganyo tayo na makilahok dito po sa usapin. Sapagkat pagka nanonood po ako na YouTube bay maniwala po ba kayo na sa YouTube ang pinag-uusapan kokonting tao lang kokonting tao. Ang sentro po dyan siyempre yung dating Pangulong Digong Duterte. Pagkatapos ito si Bongbong, di ba? Dahil sa unit team nila, hindi ho pinag-uusapan ngayon yung second placer na si Leni Robredo. Pero sa totoo lang, kung hindi po nag-merge yung pong grupo ni Digong Duterte at nitong ating Pangulong Bongbong Marcos, abay malamang si Leni ang nanalo ron by plurality. Di ba? Anyway, tapos na po yun. Ang pinag-uusapan ngayon at talagang napakaingay ito pong bangag-bangag issue. Kailan ba nagsimula ito? Nagsimula po itong dagundong ng pinagtatalunan nila. Naging konflikto po ng pagiging magkaibigan itong si Digong at saka si Bongbong. Yung pong attempt, yung pong sinubukan nilang palitan, ikudita, yung pong kongreso. Gusto nilang palitan ito si Martin Romualdez at ang ipapalit nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na lumikha po ng malaking konflikto. Lumikha po ng usapin na makasarili pero sa kanilang parte, di ba? Si Martin Romualdez, alam naman natin na pinsan po yan ng Pangulo Yung speaker natin ngayon. At si GMA naman yan ang namagitan upang mapag-isa. Ito pong grupo ng
taga Davao at grupo ng mga Ilocano. Nasa pagitan dyan si GMA na isang kapangpangan. Oh. Ngayon, pagka pinag-usapan po ang politika, doon sa kampo ni Bongbong, ang topic dito, si Digong, si Sara, ngayon po si Kibuloy. Kasali na rin. Kasali na rin. Pagka naman doon sa grupo ni Digong naman ng mga vloggers, ang maririnig mo itong si Bongbong, Martin Romualdez. Yung First Lady, pati itsura ng First Lady, binabanatan. Talaga naman sa totoo lang wala akong makaka-break sa record ni Ferdinand Marcos Sr. Pinakamagandang First Lady, si Imelda. Kasi nga hindi natin kilala yung First Lady nung araw. Hindi natin kilala si Eva Macapagal Arroyo, yung kay Diosdado Macapagal. Yung kay Emilio Aguinaldo talaga hindi natin alam kay Marcos. Yung kay Magsaysay, alam natin. Si Luz Banson. Di ba? Si Diosdado Macapagal, si Eva Macapagal. Kay Marcos, yun, si Imelda. Maluho talaga talagang class. Maganda. Kay Cory Aquino naman, wala naman yung byuda. Tsaka, first gentleman dapat. Si Ninoy. Kay Fidel Ramos, si Ping. Si Ping? Hindi naman Ping. Ming! Si Ming Ramos. At etong kay Erap, si Loy. Diba? Si Loy. Kay GMA, alam naman natin, first gentleman ulit si Mike Arroyo. Kay Noy Noy, wala. Namatay pong binata. Na matandang binata. Hindi pa naman matanda talaga. Hindi pa lolo, hindi pa hukluban. Pagkatapos, itong ang kay Digong. Si Digong, wala naman nilalantad na First Lady. Para si Aguinaldo, di ba? Dalawa yung naging partner ni Aguinaldo. Nung mamatay yung unang asawa ni Aguinaldo, nag-asawa uli. Ito naman si Digong, parehong buhay. Di ba? Parehong buhay. Anyway, ando na po yun. Ano po bang mga proyekto ang ginawa ni Aguinaldo para sa Pilipinas? Kalayaan. Ibinagayway ang bandila ng Pilipinas doon po sa Kawit, Cavite. Nagkaroon ng independensya. Pagkatapos nung pinalo pa ni Manuel Quezon. Pinalo pa ni Manuel Quezon. Pero, doon lamang sa panahon ni Macapagal, nagkaroon tayo ng June 12. Dati July 4, di ba? July 4, iba independensya po ng Amerika. Yung ba't pa tayo isinali ron? Hindi naman tayo estado ng Amerika. Di ba? Kaya, pinalitan ng June 12. Anyway, alam na yan ng mga estudyante natin. Alam na. Itong panahon ni Magsaysay, mga kababayan natin, ang proyekto nito yung papag-isahin ang sambayan ng Pilipino doon po sa mga nagtatampo, mga hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon na ng bandang huli naging bandido sapagkat hindi po nabigyan ng mga benepisyo ng Amerika, yung mga back wages na back pay kung tawagin. Hindi nabigyan. So nagtatampo po itong mga karamihan nito. Kaya sila nanghingi sa mayayaman. Yan, yung may-ari na LBN Pictures, si Doña Narcisa Viuda de Leon. Hinihingan ng palay yan. Nagsusumbong naman itong mga mayayaman na hinihingan sila ng pagkain. Kaya, nagmistula silang mga bandido. At yan inaayos po ni Ramon Magsaysay. Kaya lamang inabot po siya ng kamatayan, nagcrash ang eroplano niya doon po sa Manunggal, sa Cebu. Di ba? At ang nagmana nga itong si Carlos P. Garcia. Wala po tayong maulinigan na mga proyektong makasaysayan dito kay Carlos P. Garcia. Kahit nga po yung P, Carlos P. Hindi natin alam kung anong apelyido yung P. Hanggang sa dumating nga po yung Diosdado Macapagal. Kay Diosdado Macapagal, dyan, simula tayo nakapangutang sa Amerika. Bakit? Nagkaroon tayo ng pang-priming na tinatawag.
Yung pong Emergency Employment Administration, magkalkal ka lang ng kanal, magwalis ng karsada, bibigyan ka na 4 na piso. Pam-priming po ang tawag doon. Ibig sabihin, paglustay ng pera ng gobyerno na may kabuluhan, kahit na po ang balik nito kakapiranggut lang. Di ba? Mapalaganap lang ang pera sa sirkulasyon para magkaroon ng multiplier effect. Ibig sabihin, may magastos ang tao, ma-encourage ang mga magsasaka magtanim, magtinda, yan, para ang ekonomiya ay gumanda. Pagkatapos nga po ni Macapagal, yung kapartido niya, si Ferdinand Marcos, pareho pong liberal yan pumoporma yung si Lopez nung araw na kakandidato. Tinawaran po nitong si Ferdinand Marcos na baka pwedeng ako na, lilipat na ako ng nasyonalista. Liberal po yan si Ferdinand Marcos At nanalo nga, Ferdinand Marcos. Marami rin ang mga kapintasan. Utang. Siyempre, ng utang. Nagpatayo ka ba naman ng San Juanico Bridge? Nagpatayo ka ng expressway, di ba? Yun, North Diversion Road. Kauna-unahan niya na talagang maganda naman talaga. Ganda. Kaya lang, yung iba, napunta sa luho. Meron tayong cultural center, may folk art center. Center, meron po tayong mga kung ano-ano. Makabulhan lang dyan. Talaga heart center, kidney center. Maganda. Yung iba, luho na siyempre, yung mga blue ladies ni Imelda. Yun naman ang isang naging kapintasan na ang grupo ni Imelda puro sosyal. Pagka pumunta sa mga mahihirap pag-eleksyon na lang, kaway. Hanggang sa pumalit po itong si Cory Aquino. Kaya naman naging presidente ito si Cory dahil sa kamatayan nitong si Ninoy. Pinagbibintangan itong administrasyon ni Marcos. Pwede naman talagang pagbintangan. Ganyan talaga sa politika Pagkatapos nun, ano ho bang mga nangyari kay Cory Aquino nung siya presidente? Abay, nagkaroon na issue dun sa PCGG. Yun daw nakaw ng mga crony ni Marcos na nakumpiska ng gobyerno. Ninakaw din daw. So, ninakaw ang nakaw. Ganon. Bintang lang naman yun. Ako naman siguradong mas matanda ako sa inyo Yung mga luho ng Marcos administration, tinulisan itong si administrasyon ni Cory Aquino. PCGG. Sumunod si Fidel Valdez Ramos. Ang first lady niyan, kilala natin. Di ba? Si Ming. Si Fidel Valdez Ramos naman, ang naging pinakamagaling na salesman na presidente. Ang dami na ibenta Ang daming naibentang properties ng gobyerno. Dahil wala nga raw pera ang gobyerno. Kulang daw. At naniniwala naman tayo na maganda sana nga dikain itong si Fidel Ramos na mapasagana ang bansa natin. Kaya lang, syempre, yung intrigang ganyan pati ba naman yung libingan ng mga bayani, di ba? Yung kalahati ata nun yun. Naging private na libingan doon sa Port Bonifacio, di ba? Sa baba nun. Ganon. Hanggang sa ito nga pong si Erap dumating. Kay Erap naman, brusko Anong sabi ni Erap? Walang kaibigan, walang kamag-anak. Huwag niyo akong susubukan. Ika ni Erap. Sinubukan. Sa wedding pa lang, bumagsak Kiatong ang palang bumagsak na siya. Binanatan nito si Singson. Loko. Si Erap, pangalawa sa nangyaring sinipa sa Malacanang. Ang una ito si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Sumunod si Erap. Ano ba ang nangyari? At nitong namang si GMA, nasipa nga si Erap, pumasok na ito si GMA. Di ba nasabit dito sa City Edil? Yun yung may kinalaman dito sa mga cell site. Yan. City Edil sa China. Pati nga ho yun si
Ben Abalos, di ba yung tatay ni DILG Secretary? Kasali sa usapan eh. Oh. Ilang beses ikukudita ito si GMA. Hindi natuloy. Hindi naging matagumpay ito sina Unasan, sina Trillanes. Parehong naging senador yung dalawa. Si Gregorio Unasan tsaka si Antonio Trillanes. Hindi sila nagtagumpay na mapabagsak si GMA. Nadagdagan pa nga ang termino eh. Yung natitira ni ERAP na kanyang kinonsumo, nadagdagan pa. Nung sabihin niyang, hindi ako tatakbo. Hindi ako tatakbo. Tumuloy ng takbo. Hanggang sa ang katapusan eh, I am sorry. O diba? Masaya. At dumating ang binata. Parang ulo ko rin, di ba? Nakalbo na sa pagbibinato. Magaling naman si Noynoy. Magaling. Mga tauhan niya magagaling din. Nakaangat naman ng bansa natin. Kaya lang, pinutakti rin ng intriga dahil kay Janet Lim na Napoles. O di ho ba? Ito sa pork barrel scam. Dami. Kaya itong si Marroas at saka si Ochoa, kausap nitong si Janet Lim. Hindi naman sila involved, kundi kinakausap na kung ano. Diba? Hanggang sa ayan, nakakulong nga ngayon eh. Si Janet Lim Napoles. At dumating nga po ang administrasyon nitong si Digong Duterte. Isang mabalasik, matapang na mayor ng Davao. Nung una po ang maglalaban sanang mahigpitan dyan, itong si Jojo Binay, yung VP ni Noynoy. Ang ganda ng rating. Abay, akalain mong nung takbuhan ay tumakbo rin itong kanyang dapat nakapanalig na si itong anak ni Erap, di ba? Tumakbo rin. Kasi itong si Jojo Binay, campaign manager ni Erap yan eh. Campaign manager ni Erap ni FPJ. FPJ. Hindi naman pala anak ni Erap. Anak ni FPJ. Ito si Grace Poe. Nang tumakbo itong si Jojo, tumakbo rin yung Grace Poe. At si Marrojas, di ba? Inagaw ngayon ang liderato sa survey. Wala pa naman eleksyon eh. Nung sa palagay nila hindi mananalo si Jojo. Itong si Digong last minute tumakbo. Bakit? Kapartido ni Jojo ito eh. Ang nanay nito, Nanay Suling, close kay Jojo Binay. Sila ang mga kasali doon sa first quarter storm. Yung kalaban ni Marcos. Kaya hindi nakapagtataka ito si Digong. Mainit ang dugo rito kay President Bongbong Marcos. Sapagkat ang nanay nito, galit doon sa tatay. Ni Bongbong. Kaya ito si Digong, siyempre anak din naman siya. Nung galit, mukhang namana. Anyway, yun lang naman ang kwento-kwento natin. Kaya sana dito sa ating mga kababayan, maghunos dili tayo. Yung pong EDSA Revolution 1986. Sinasabing ito pinamunuan sa pamamagitan ng dasal ni Cardinal Sin. Ngayon meron namang maisog na ang nasa sa likod nito, Son of God naman, yung isang cardinal. Diba? Ang tanong, maging matagumpay kaya yung Son of God na nagtatago? Diba? Ang alam natin, Son of God, pinako sa krus yun pagkatapos umakit sa langit. Diba? Etong Son of God na to, nagpakilala ng hinahanap ng batas, nagtago naman ng hindi matagpuan. Kaya, ang sinasabi natin ngayon, mga kababayan, sana maging matiwasay naman ang susunod na panahon natin, yung susunod nating mga taon pa. Dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, meron pa pong 4 na taon Next year, 2025 election na.
Mid-year po yan. Barometro po yan para sa 2028. Kaya, bantayan natin. Marami tayong pag-uusapan. Ah, at wag po natin kalilimutan, magdasal po tayo para sa kaligtasan ng bawat isa. Yung po mga sakit na dulot nito pong nakaraang tagbaha, ingatan po natin. Leptospirosis, yung mga bakterya na yan. Maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Maraming salamat po at wag po kayong makakalimot na tayo magkaroon ng ugnayan. Kokoy Alano po, bakas na.